PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganong karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa ba't nila iniimbak lang doon, hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Nangyaring oral argument kahapon sa Supreme Court. Nanood ka ba? Mahaba yun. Meron akong last part na napanood kung Okay. saan Oo. tinatanong na ni Justice Amy Lazaro Javier yung part na tinatanong si Solicitor General Menardo Guevara Okay. kung bakit nag-transfer. May pondo. Anong sabi ni Solgen Guevara? Babalikan daw siya. Yun ang nadinig ko. Pinagpipilitan niya na under the law, illegal yung kanilang ginawa. Pero pinipilit din itong si Justice Amy Lazaro Javier na hindi Di ba may pondo dyan? Bakit kailangang i-transfer yung pondo ng PhilHealth dyan? May fund tayo para dyan sa mga proyekto na iyan. Isa napunta yun. Ginalaw nyo ba? May mga ganon. Inabot ko hanggang sa mag-adjourn sila. So mga halos... Nag-adjourn sila? Oo, gabi na. Parang mga past 7 or pa 7 p.m. na nung nag-adjourn sila. Okay. Hindi mo inabot na nag-adjourn sila? So, Kasi kung di sila nag-adjourn, naintindihan nag-hearing mo pa rin naman. sila ngayon. Naintindihan mo naman. Naintindihan naman natin kahit papano na Okay, syempre, very good. looks like yung stand ng mga petitioners is the same dito sa stand ni Justice Amy Lazaro Javier. Kine-question niya yung pagkuha nitong 89.9 billion pesos na pondo. Wala nga po dyan sa reserbang pondo ng Okay. PhilHealth. Trito. Oo. Mukha po talagang ang disenyo nitong mga namamalakad po sa ating pong gobyerno, lalo na po sa usapin po ng mga lalawigan, mga bayan, at maging sa pangkalahatan na, mukha talagang ang disenyo nito, mas gusto nila mas maraming mahirap. Sorry po, ang papasintabi tayo. Bakit? Kasi po, kapag mas marami pong mahirap, mas marami ang dependent doon sa tulong na maibibigay daw ng politiko na nakaupo sa pwesto. Mas gusto nila yung pumipila ka sa kanila. Mas gusto nila na counting keyboard sa kanila kapipila para ka humingi ng kung ano-anong tulong. Kasi nga naman kapag ang Pilipino po ay nakakatayo sa kanyang sariling mga paa, ang mga Pilipino po ay hindi na kinakailangan lumapit pa sa kung sinong politiko o sinong tao para humingi ng anumang pong tulong, wala na siyang aasahan pa na padrino, magkakaroon siya ng independence sa pagpili niya ng tamang kandidato. Pero dahil nga po ang sitwasyon sa atin ay ganyan, obligado kang pumila, guarantee letter para sa iyong confinement, para sa iyong gamot, referral letter sa kung ano-ano. Hindi ba? So ikaw, nagiging dependent ka sa taong ito. Hindi ka na independent sa pagpili mo ng totoong lingkod bayan, totoong maglilingkod sa bayan, na wala na pong connection pa sa kung ano-anong mga usapin ng padrino. Opo. Ito ngayon, magmula noon hanggang ngayon, mukhang ito ang disenyo. Hindi tayo makakaahon dito sa ating kinasadlakan na ito. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Think about it. Yun na. Sorry pong aga-aga. Nakakalungkot naman yung hindi na tayo makakaahon dito. Kawawa naman ang mga bata. Kung ngayon ganito ang sitwasyon ng gobyerno natin, ano pang aabutan nila? Sa Hindi na mga- tayo makakaahon dito. Ganun Di ba sa mga distrito, sa mga bayan, lungsod, distrito, Sa mga lalawigan. probinsya, oo. Ganun po lahat Mm-mm. So dito po sa issue ng PhilHealth na ito, di po ba, tinanggalan mo ng government subsidy ang PhilHealth. Ito yung bagong kaso na isinampa. Pero itong pinag-uusapan dito ay yung pong paglilipat ng sinasabing reserve fund. Iba ho ito separate ito. Pero may bagong petition din ngayon tungkol naman doon sa government subsidy.
ito po ang pinag-uusapan dito, yung sinasabing excess, sobrang pondo. Kahapon po Excess na hindi excess. Oo, kahapon po na klaro na eh. 'Di ba? Kaya din hihingi tayo ng explainer mamaya dito para muli nating ipagdiinan na tayo po'y nabudol doon sa mga sinasabi ng PhilHealth na pinayagan naman ng ilang kongresista sa kanilang pagdinig at nagamit sila sa pagkukondisyon sa isipan ng iba na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Hindi po. Hindi. Lumabas nga po ngayon sa hearing, di ba? Sa oral argument. Na ang PhilHealth po may negative ang kanila pong pananalapi. Yung pong kanilang mga obligasyon na paparating, wala silang pera para doon. And then, ito nga po maganda kahapon bilang patikim mga kapatid sa naging oral argument na binanggit mo kanina, Chacha. Anong sinasabi po ng isa sa mga maestrado na tayo po'y, kaya pag humarap ka dyan, baby girl, sa ganyang uri ng oral argument, dapat preparado ka nga harap kasi yung justice hindi ito para mga kongresista o mga senador na widow-widow lang. Di ba? Na stock knowledge lang ang bit-bit. Preparado po sila. Napakasimple po ng mga Tanong. ng mga paglalatag ni Justice. No? Ang sinasabi niya, sandali lang, ano ba ang source ng pondo ng PhilHealth? Ano ba ito? Pinagpapaliwanag yung kanilang SVP. Yung pong direct contribution ng mga miyembro. O saan pa nanggagaling ang pera? Meron po kaming subsidy galing po sa PAGCOR at PCSO. Tama, meron po kami. Okay. Saan pa nanggagaling? Meron din po kaming pinanggagalingan na pera para po sa sin taxes. Yung sin taxes ba? Paano ba yon? Yung pagbubuwis para saan ito? Nakalagay po yan sa UHC law. Saan pa nanggagaling? Meron din pong government subsidy. Ganon. So kung yan ang pinanggagalingan, para saan yung pera? Para po sa pondo po ng una, yung pong mga indirect members, contributor. Sino to? Indirect contributors. PWD, senior senior citizen, citizen. mga indigents, hindi kaya. Yun pala naman. Yung sin taxes, para saan yun? Yun din po ito. So yung bang sin taxes, ano ba yan? Special law ba yan? Oo, special law. Meron siyang special purpose? Oo, special. Anong purpose niya? Para sa PhilHealth. So nakalagay doon, special din ang provision para sa una, pagpapadami ng benepisyo. Pangalawa, para kung kakayanin na, dahil nga may pera ka na, babaan mo ang contribution. Di ba? Klarong-klaro. Sige. So, kung yan ay special na batas para sa special na adhikain, ba't mo namang gagamitin yan sa ibang bagay? True FM. Kung nanonood ka, nakikinig ka ron, sa cheese, sabi nga ni, yung boboto mo ba yun? Ha? Sa cheese. The electionist ba yun? Checkmate. Mm. Mati na eh. Mm-mm. Hindi ba? Bulagta na eh. Paano ka hihirit doon? Oo. Ha? Alam mo, kahapon, Ano? habang nakikinig ako, walang video, oral argument nga po. May part dyan, nag-explain si, yung lagi natin kausap dito, Sir Albert Domingo. Tapos pinatawag nitong si Justice Amy Lazaro Javier, si SVP PhilHealth Renelim Shaco. There was a time, nagbiro ng kaunti itong si Justice Amy Lazaro Javier. Sinasabi niya, nasaan na? Sino mag-explain itong bagay na to? Meron siyang tinatanong. Sinasabi ni Sir Albert, hindi siya makakapag-explain ka nito, kundi si SVP Renelim Shaco. Huwag ka magtago dyan, nagtatago ka na dyan. Tapos parang nangingiti itong si Justice Amy Lazaro Javier kasi alam niya sa sarili niya na hindi nga siya masagot doon sa kanyang mga katanungan. The money should not be Yan. diverted for other purpose. Yan. The law provides for a special purpose and the source of fund is for special purpose. Kaboom! True FM. And the law is self-executing. Wala nang ibang interpretasyon. Klaro-klaro eh. Fund, okay? And then, dun na nga, pinasagot yung Solgen kasi nga
Sinabi, so gagamitin niyo yung pera para sa kalusugan natin sa pagpapatayo ng tulay? Okay, yung bang tulay na yan, yung Guimaras Bridge na iyan, yung bang Negros Bridge na iyan, oo, meron na bang pondo yan? Meron. Saan ang galing ang pondo? Sa Korean Export Bank of Korea. Oo. Magkano ang nakalagay dyan? Dyan sa GAA? May pera na pala yan eh. So, you are going to fund a project that is already funded? Napakasuwabe, di ba? Kikilabutan ka dahil talagang kahapon, mga kapatid, klarong-klaro po, ang malaking pagkakamaling ito. Kahit na sino pa sigurong iharap mo dito to defend this case, ay hindi mahihirapan. Ang atin na lang ho dito yung desisyon ng Supreme Court. Nasabihan sila, nagkamali kayo dito, balik nyo yung pera ng PhilHealth. Isa palang issue yan. Alas 6:32 na. True FM. Agad na pag-usapan. Nandoon din po kahapon yung isa sa mga petitioners, si Bayan Muna Chair Nery Colmenares. Sinasabi niya nga, tinanong siya nitong si Justice Amy Lazaro Javier kung pwede ba na ibalik utusan ng korte na ibalik yung pondo na nasa National Treasury na. Tinanong lang siya. Simpleng sagot. Yun ang gusto ni Justice Amy Lazaro Javier. Sumagot si Sir Nery Colmenares, si attorney, ang sabi niya, pwede po. Pwede. So, ibig sabihin, yung mga nakuha na talaga, pwedeng maibalik pa sa PhilHealth kung sakali man magkakaroon na nga ng final decision ang Supreme Court dito. Saan nila dinala pera? Yan ang isa pa. That's the question. Where is the money? And yung sinasabi kahapon ni Justice, why is there an urgency to transfer the fund? Yun ang Ba't kayo sabi niya. nagmamadali? Ba't kayo nagmamadali kung may pondo na pala yan? Ba't kayo nagmamadali? Sa inyo ba? Saan? Sa National Road Maintenance? Di ba meron tayong road users tax? May pondo eh. Mga kapatid, pag-uusapan natin to. Kikilabutan ka dito sa kawalang iya. Maaga pa. FM. Direk Joey, good morning sa iyo. Alam nyo ba, mga kapatid, no? Na sa Pilipinas po, ang isa sa pinakamahirap na problemang pangkalusugan ay yung mga biktima ng stroke. Okay? Meron pong mga ginawang pag-aaral. Kung gaano po karaming Pilipino ang namamatay at yung po nahihirapan sa recovery. Heart attack, stroke. Stroke, ischemic, saka hemorrhagic. No? Iyan po pag-uusapan natin kasi lumalabas din ngayon. Una, yung kawalan natin ng mga ospital na agad makakaresponde sa mga stroke. Huwag natin pagwalang bahala ito dahil ngayon may mga bata na stroke na. Ay, totoo yan. Di po ba? At yung ating mga nakakapanayam, yung mga magulang po ninyo, tayo ho mismo, hindi mo alam na pwede mangyari sa iyo yan. Ang tanong, kapag ba sinugod ka sa ospital, pupuntahan niyo pinakamalapit, meron ba doong pasilidad para ka ma-revive? At kung na-stroke ka na, gaano kahirap sa pamilyang Pilipino ang gastusin dito. At napakaliit na naman po ng PhilHealth subsidy para dyan. Isa po yan sa ating mga pag-uusapan. Ito'y napaka-importante, usapin pangkalusugan. Na ngayon nga, i-connect natin sa halalan. Yung mga nasa entabladong yan, sasayawan ka lang yan. Pag yan nahalal na naman, malamang kung ano sabihin sa kanilang boto sa mga gantong usapin, ganun pa rin sila. Kaya po kaya tayo nasasadlak sa gantong uri ng governance. Dahil ang pinakamalaking problema sa bayan na ito, mga kapatid, pinakamalaking problema, gobyerno mismo. True FM. Think about it.